Alam mo ba ang ibig sabihin ng premarital sex? Alam ko yan. Yes, ma'am. Abo. Oo. Yes po. Parang hindi. Yes. Ano ang naiisip mo kapag naririnig ang salitang premarital sex? Ang premarital sex ay doing sex before marriage. Pero ang kinakailangan, nasa under kayo ng matrimony bago nyo gawin yung pagtatalik. Having sex without marriage, out of marriage. Pagtatalik ng mga kabataan na wala pa sa hustong edad para malaman lang or because of curiosity, kaya nila nagagawa yung premarital sex. Po siya yung nakipagtalik ng hindi po kasal. Ang premarital sex ay tumutukoy sa pakikipagtalik o sexual na aktibidad ng dalawang tao na hindi pa kasal sa isa't isa. Masang-ayon ka ba sa ganitong gawain? Pwede kung nasa legal age ka na, pwede sa akin. Para sa akin, pwede. Hindi po, kasalanan po sa Diyos yun eh. Sa akin, hindi. Hindi. Ako hindi rin kasi nga mas gusto ko yung parang may benediction siya ng na talagang magsasama kayo ng kasal kayo kaysa sa hindi. Hindi tayo sumasang-ayon bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos sapagkat ito'y lumalabag sa kanyang kalooban. At sinasabi nga sa 10 utos, you shall not commit adultery. At sa New Testament naman, yung tumingin ka lang ng may mahalay na pagnanasa sa iyong kapwa, ikaw ay nakakasala. Kaya hindi sinasang-ayunan ng ating Panginoon at ng salita ng Diyos yung mga ganyang gawain. Hindi po, kasi pwede po siyang magkaroon ng sakit or HIV or mas malala po yung AIDS. Sa akin, bilang ako'y tatay, syempre hindi. Kasi may mga anak din ako. Saka syempre, yan ay labag yan sa kautusan ng Biblia, no? Na hindi kailangan magtalik ang wala pa sa stage ng kailangan yung nandun sila sa stage ng pagka taon ng kanilang pagiging matured. Sa henerasyon natin ngayon, parang normal na yung ganun ngayon. Depende. Depende sa tao. Depende sa mag-partner. Natural naman yun sa mag-asawa, di ba? Hindi po, dahil po baka po makakuha ka pa po ng sakit. Yes! Yes and no. Kasi ang advantage at disadvantage niyan ganito. Ang advantages niyan sa mga nagpaplano ng pre-marriage, malalaman mo kung may enjoy mo yung sex life sa partner mo. Malay mo, minsan nagpakasal tayo, nalaman ko hindi ko pala na-enjoy ang sex. Hihiwalay din tayo. Disadvantage naman sa mga kabataan na mapusok, nabubuntis ng maaga. At the same time, may advantage din sa kanila kasi nalalaman na tawag dito, nagiging adventure sila, nagiging matured sila pagdating na sa tamang panahon. Marami silang knowledge, marami silang idea sa buhay pag-aasawa. Yun ang advantages. Mayroon bang positibo at negatibong epekto ang premarital sex? May positive effect at may negative effect. Kasi sabi ko nga, dapat may guidance ng parents. Kasi yung parents ang may malaking pananagutan dyan. Kasi mag-e-explore ang mga kabataan sa premarital sex. Kapag walang guidance sa magulang, maaaring mapariwara ang tao, mapunta sa pagbubuntis, nagkakaroon ng sakit na HIV, STD, no? Yung mga pagbubuntis na minsan napupunta sa abortion, disadvantage. At ang advantages naman, kaya mong laruin yung relationship. Kasi ang mga kabataan ngayon, very playful, very adventurous, very sarcasm kasi ngayon sarcastic. So advantage siya kapag magamit sa tamang paraan at may guidance ng parents, ng spiritual leader, either Catholic ka, Christian ka, Muslim ka. Ang positibong epekto nito marahil ay nagbibigay lugod o kasiyahan lang sa may katawan, no? Sila ay nagpaparaos ng kanilang pita ng laman na tinatawag na hindi magiging maganda sapagkat ito ay nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Wala po. Kasi nga po, pwede po siyang mahawaan o pwede po siyang makahawa sa susunod na
makikipagtalik yung isang tao. Yes, meron. Lalo na ngayon kasi yung social media masyadong in sa mga ganyang premarital sex. No? Dati, natatandaan ko, ako noon, nung ako'y teenager pa, yung mag-holding hands lang, bawal eh. Yung humawak ka lang, bawal. So ngayon, dahil sa social media, sa laganap na ano ng social media, yung mga bata, marami na kagad napapanood. Yung lalo na yung mga youngest age masyado nang napapanood yung mga ganyang hindi pa dapat na mangyari. Ano ang mga dahilan o motibo na nagtutulak sa isang tao na makipagtalik kahit hindi pa kasal? Ang nag-uudyok sa isang tao ay yung tinatawag nating pita ng laman o yung libido na tinatawag. Ano? Hindi niya makokontrol yun. Kasi as long as we are here in our physical body, we are prone to commit sin. Mahina tayo. Yun ang nag-uudyok. Sa kahinaan natin, ang nagmamayani ay yung kagustuhan natin. Okay. Sabi ko nga needs siya, urge ng katawan mo. Sa social media, curiosity, malaman kung ano ba yung nararanasan noon bilang isang babae, isang lalaki na magtatalik na wala pang pahintulot ng mga magulang o yung nakikita nila at napapanood nila sa mga social media, ano ba nararamdaman? Yun ang malaking sorry sa word, yun ang malaking epekto o pagkasira ng mga kabataan dahil sa social media, yung mga napapanood ngayon. Tinig ko lang, posible sa mga minsan sa problema, ganun, ginagawa na lang nilang parang minsan libangan. Yes, number one, community at saka sa family. Nagsisimula yan sa family. It is the basic unit of the community. Kapag ang pamilya mo, wala kang guidance sa magulang mo, mapapariwara ka. Kung ano-ano lang madadampot mo na advice ni tropa, ganito. Advice ni jowa, ganito. Advice ni Kulokoy, ganito. Advice ni Barbero, ganito. Wala kang roadmap na safe advice kapag walang tamang advice. Sa family kasi nagsisimula yan, dyan ka huhubugin. Sabi nga, palay na lumalapit sa manok, ano? Kaya natuto ka, ano? Pero ibig sabihin, hindi naman sa akin, ano? Papatulak lang kung may gusto rin ako. Yun lang. Yung init ng katawan, saka gustong maging kayo na ng walang hiwalay. Paano nakakaapekto sa iyong relihiyon o paniniwala tungkol dito? Bilang ako ay hindi Catholic, ako ay Christian, biblical yan na sinasabi na dapat hindi muna makipagtalik yung mga babae na wala pang sagradong bendisyon, ano, na kasi minsan mahirap yung lumulugar tayo sa mga ganyang mga premarital sex na wala pa tayong bendisyon. Saka biblical yan na talagang kahit noon naging problema na yan ng mga sinauna pa lang, kahit sa Old Testament ay naging problema na yan yung mga premarital sex. Pagkakaiba naman po dyan sa yung iba po hindi po naniniwala sa mga reliyon, tas yung iba naman po naniniwala po sa pagsunod sa mga reliyon. As Catholic po, dapat po kasi bago kayo ikasal, pure ka po. Kaya namang sa akin kung kasi Catholic ako, hindi ba ang Catholic open naman sa mga sex? Bilang Katoliko, talagang at naglingkod din naman ako sa simbahan. Pero talagang hangga't maaari, wag tayong magsama ng walang kasal. As Catholic, syempre nakabase tayo sa Bible, di ba? And hangga't hindi pa kasal, for me, hangga't hindi pa kasal, yun yung paniniwalaan ko na wag muna. And napakalaki ang responsibilidad ng isang relihiyon sa paghubog, lalo na kapag premarital sex. Kapag walang gabay ng isang spiritual leader at hindi na-absorb ng isang tao, mapapariwara siya kung ano-ano na lang may explore niya. Lalo na yung minsan kalaban natin sarili natin Gusto ko ng ganito, gusto kong tikman. Pero nung narinig mo isang spiritual leader, tinamaan ka, kasi tatatakin sa isip sabi pala ni pastor, may epekto. Nagdadalawang isip siya, no? So malaki ang impluwensya ng spiritual. Pwede po bang malaman kung ano pong relihiyon nyo? Born again, dating daan. Meron po ba kayong
paniniwala about sa premarital? Yes, may paniniwala kami. Malaki ang responsibilidad bago mo hawakan, tikman ang isang tao, may malaking pananagutan na pakasalan mo siya. Siya lang yung mamahalin mo to the end. Pag sa kautusan ng simbahan yan at ng Diyos. Bilang isang lalaki, ano ang iyong opinyon o pananaw tungkol sa premarital sex? Premarital sex, unang-una, sabi ko nga, siyempre tatay ako, ayoko yung mangyari yun sa mga anak ko. Kaya yung awareness dapat, laging yung bilang ako, bilang tatay, ay sinasabi ko yun sa aking mga anak kung anong mangyayari, pag kayo nakipagtalik, sa hindi pa hustong edad, ay may mga epekto na mangyayari kahit sa katawan, sa pag-iisip, malaki ang epekto. Ang pinakamaganda talaga doon, kailangan talaga magpakasal ka muna bago ka makipagtalik sa tao. Siyempre, ano yun eh, kumbaga kababaan din ng katawan ng babae yun eh. Pagka, ano eh. Hindi dapat gano'n. Dapat talaga may bendisyon yung mga kinakasal, yung nagsasama. Yun lang. Yun, dapat isama sa pagtuturo sa eskwelahan yan para maliwanagan yung mga kabataan. Opinion ko sa premarital sex, no, huwag nilang pababayaan ng kanilang mga anak na maimpluwensyahan ng tropa nila, ng boyfriend nila. Bantayan mabuti. Hanggat maaari, iyong spiritual hindi mawala. Let us infuse spiritual. Pangalawa, kausapin mo yung anak mo, hubugin mo siya na yung tama at mali. Lagi mo sa kanyang i-infuse, tropahin mo yung anak mo na yung tipong tropa kasi. Minsan, pag sinabi mong tatay, nanay, parang napaka-authority. Gawin mo ko yung tropa. Tira mo, isasabihin niya sa'yo yung mga problema niya. Aking opinion sa premarital sex, unang-una, ito ay hindi kalooban ng Diyos at tayo ay nakakasala kapag ito ay gagawin natin. Kinakailangan natin ang banal na espiritu para ito ay ating mapaglabanan, yung ating kahinaan. Kailangan natin ang salita ng Diyos na ating basahin, pag-aralan at pagnilayan para ito yung magbigay ng payo sa atin na huwag natin itong gagawin dahil ito'y kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang usapin ng premarital sex ay hindi lamang tungkol sa moralidad o kasalanan. Ito rin ay usapin ng kaalaman, kalusugan at responsibilidad. Bilang kabataan, magulang at bahagi ng lipunan, paano natin ihahanda ang susunod na henerasyon?